Hinamak na manugang. Kabanata 85. Sabi ni Guoming na may galit na mukha. Nalakbay ko ang martial world gamit ang Feng Shui. Ngayon, gusto kong matuto mula sa iyo. Tumango si Master Yu at sinabing, ano ang maaari mong walain sa akin? Maghintay hanggang manalo ka. Pagkatapos magsalita ni Guoming, lumingon siya kay Wang Kai at sinabing, maghanda ka ng mga dilaw na kristal, mga treasure pot, at 5 puno ng pera para sa akin. Natural, hindi nagkukulang ang pamilya Wang ng mga bagay na ito. Hindi nagtagal, naihanda na nila ang lahat at ibinigay ito kay Guoming. Umuso si Guoming at sinabi, simple lang ang mga kondisyon at wala tayong sapat na oras. Maglalagay ako ng bitag na may ginto at pilak upang palakasin ang kapalaran ng pamilya. Pagkatapos sabihin niyon, kinuha ni Guoming ang dilaw na kristal at natagpuan ang posisyon ng puting tigre sa looban. Matapos maghukay ng ilang talampakan, ibinaon niya ang dilaw na kristal. Pagkatapos nito, inilagay niya ang treasure pot sa posisyon ng kayamanan at inilipat ang moneymaker trees sa mga posisyon ng 5 elemento. Matapos makita ni Alex Dixon na tapos na siyang mag-set up ng array, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Masasabi na niya na ginamit ni Guoming ang mga puno ng moneymaker para gumawa ng 5 ghost fortune trap. Pagkatapos, ginamit niya ang dilaw na kristal at ang treasure pot upang palakihin ang kapalaran para mabilis na madagdagan ang kayamanan ng pamilya Wang. Oo naman, pagkatapos na may set up ang bitag na ito nang wala pang 5 minuto, tumunog ang telepono ni Wang Kai. Tumingin si Wang Kai sa karamihan at binuksan ang hands-free mode. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tumawa ang tuwang-tuwa sa telepono. Anak, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang ilang magandang balita. Nanalo ako ng higit sa 30 milyon sa sugal na ito, at nabawi ko ang lahat ng pagkatalo na nagawa ko dati. Ang lahat ay hindi napigil ang sumipsip ng malamig na hangin. Ang epekto ay kaagad. Ang ilang malalaking boss ay tumingin kay Guoming ng may paghanga. Pagkatapos ng piging, hindi nila maiwasang hanapin si Guoming para gawin ang ganitong uri ng Geomantic Omen meeting. Umiti si Guoming ng may pagmamalaki at sinabing, Master Yu, kumusta? Umiling si Master Yu at mapang-asar na sinabi, maaari rin itong ituring na Geomantic Omen meeting. Maaari kang makaakit ng pera, bagamat maaari kang mag-iwan ng maraming problema. Isa lang itong basurang Feng Shui. Habang nagsasalita siya, lumingon si Master Yu at inutusan si Wang Kai, maghanda ka ng bakod na bakal at 5 puno ng pera para sa akin. Yun lang. Natigilan si Wang Kai at nagtanong. Tumango si Master Yu at sinabing, tama na. Noon lamang tumango si Wang Kai at mabilis na naghanda. Napakabilis, ang mga bagay ay inihanda. Naglakad si Master Yu sa isang side room at gumuhit ng 2 bilog gamit ang kanyang mga paa. Sinabi niya, ilipat ang bakal na bakod sa 2 puntong ito at paghiwalayin ang silid. Ang mga puno ng moneymaker ay inilagay 3 talampakan sa kaliwa ng silid sa posisyong Asher Dragon, at 3 talampakan sa kanan sa posisyon ng White Tiger. 5 talampakan sa hilagang kanluran ng silid, at 3 talampakan sa kaliwa ng landas na kaliwa ng bakod. Isang halaga sa bawat isa sa 3 talampakan sa kanina. Hindi nagtagal, naayos na ang lahat. Tiningnan ni Alex Dixon at alamin ang kabuuang layout ay nasa hugis ng bow. Ang arrowhead ay nakatutok sa Geomantic Omen meeting na itinakda ni Guoming. Sa sandaling ito, muling nagring ang telepono ni Wang Kai. Mabilis na natuon ang mga mata ng lahat dito. Napatingin si Wang Kai kay Master Yu. Matapos makuha ang kanyang pahintulot, kinuha niya ang telepono. Hello, young Master Wang. Ako ang namamahala sa Sanjian Group. Kamakailan lang, gusto naming magtayo ng business circle sa malapit sa probinsya. I wonder kung interesado si Wang family. Oo. Namula ang mukha ni Wang Kai sa tuwa, at mabilis siyang sumagot. Sige, abangan natin ang ating kooperasyon. Sabi ni Master Yu. Nakita mo ba yon? Ito ang tunay na kapalaran, ang lehitimong kapalaran ng Feng Shui. Ibang paraan lang. Paanong may mananalo at matatalo? Malamig na umiling si Guoming at sinabing. Kumpiyansa na sinabi ni Master Yu, maghintay ng kaunti pa. Tumingin si Guoming kay Wang Kai na may pagdududa. Muling tumunog ang telepono ni Wang Kai.
Nang kunin niya ang telepono, narinig niya ang gulat na boses ng kanyang ama, "Anak, nasira ang kasino." Nagmamadali akong tumakbo palabas. Mabilis na humanap ng susando sa akin. Namumula ang mukha ni Guoming, at galit niyang sinabi, "Sinira mo talaga ang setup ko. Papatayin kita." Pagkatapos sabihin iyon, binato ni Guoming ng suntok si Master Yu. Sinasanay na rin niya ito noong bata pa siya. Bilang miyembro ng Wind Navy, katumbas ito ng pagsampal niya kay Guoming sa mukha ng sirain ng ibang tao ang kanyang plano. Higit pa rito, kapag nangyari ang ganoong bagay, ang reputasyon ng Wind Navy sa bilog ay babagsak. Sa iyo lang. Naramdaman ng lahat na lumabo ang kanilang paningin. Si Master Yu ay nagpakita na sa harap ni Guoming at naglagay ng dilaw na anting-anting sa kanyang noo. "Anong mabilis na paraan ng pagtakbo?" gulat na sabi ni Qin Yue. Si Guoming naman ay parang tinamaan ng restraining spell. Naninigas siya at hindi makagalaw. Tanging ang kanyang mga eyeballs lamang ang maaaring gumalaw sa paligid, na nagpapakita ng gulat. Si Master Yu ay kalmado at kalmado. Bahagya siyang napangiti at biglang bumeso. "Bumaba ka." Si Guoming, na parang narinig lang niya ang isang utos, ay biglang nahiga sa lupa, dalawang paa sa lupa. "Master Guo." Si Li Tailei ay sumipsip ng malamig na hangin at nagmamadaling sumigaw. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid dahil sa gulat. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Guoming na labanan ang pag-ataking ito. Ito ay masyadong malakas. Si Guoming ay nakahiga sa lupa, labis na galit. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay hindi nakikinig sa kanyang mga utos. Galit niyang sinabi, "Damn it, anong klaseng evil technique ito? Sino ang tao at sino ang aso? Hindi mo ba sinabi sa kanila ngayon? Isa ka lang pusang may tatlong paa. May mukha ka pang hamunin ako." Sarcastic nang umuso si Master Yu at biglang napag-alitan, "You better learn paano tumahol na parang aso." Nagulat si Guoming at gustong isara ang kanyang bibig. Ngunit hindi pinakinggan ng kanyang bibig ang kanyang utos. Maging ang kanyang vocal cords ay hindi makontrol. Gumawa siya ng tuyong bark na tunog mula sa kanyang bibig. Si Li Tailei ay namutla sa takot. Umindayog ang kanyang katawan, at muntik na siyang mahulog sa lupa. Si Guoming ay mahigit 60 taong gulang, ngunit ngayon ay nakahiga siya sa harap ni Master Yu na parang aso, malabo na ginagaya ang gawain ng aso. Ito ay dapat na maging isang nakakatawang eksena, ngunit ang eksena ay tahimik. Ang mga tao ay natakot sa kanilang nakita, at isang alon ng takot ang lumitaw sa kanilang mga puso. Natalo ni Master Yu ang dalawang master sa wala pang isang minuto. Gaano siya kalakas? Puppet technique. Hindi ko akalain na malalaman ni Yu Jinghai ang nawawalang puppet technique sa Xiangxi. Bulong ni Treasure Pavilion Master na may gulat na ekspresyon. Nang siya ang kanyang mga salita, hinihingal ang lahat sa eksena matapos. Ang puppet technique ay nagmula sa Xiangxi. Ito ay orihinal na isang lihim na pamamaraan na ipinasa mula sa mga ninuno ng corpse catcher, ngunit ito ay nawala na ngayon. Hindi nila akalain na masasaksihan nila ito ng kanilang mga mata. Ito ay sapat na upang patunayan na ang mga kakayahan ni Master Yu ay maarok, at walang sinumang makakapantay sa kanya. Nakahiga pa rin si Guoming sa lupa, at sa sobrang hiya niya ay namula ang kanyang mukha. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili. May gana pa siyang mamatay. Ikinaway ni Master Yu ang kanyang kamay, at ang katawan ni Guoming ay nanlambot. Bumagsak siya sa lupa, nakaramdam ng sobrang hiya. "Paano ito? Master Guo, kumbinsido ka ba?" Si Wang Kailiwes ay malakas. Kinagat ni Guoming ang kanyang mga ngipin, lumabas ang dugo mula sa kanyang mga ngipin. He murmured bitterly, "I admire you." Nang makitang nakayuko si Guoming at umamin ng pagkatalo, natahimik ang buong courtyard. Walang nang ahas gumawa ng ingay. Si Master Yu ay lubos na nasisiyahan sa resultang ito. Umiti siya at sinabing, "Sino ba ang hindi humahanga sa akin?" 3 beses siyang nagtanong, ngunit walang nang ahas na sumagot sa kanya. Tuwang-tuwa si Wang Kai nang makita niya ito. Malakas niyang inihayag, kung walang maglakas loob na tanggapin ang hamon, kung gayon. Ang numero 1 sa Mystic Art sa pagkakataong ito ay si Master Yu. Mula ngayon, ang pinuno ng Mystic Art sa Nanguang Region ay si Master Yu. Mula sa ngayon, igalang siya ng lahat.
Kailangan muna nating iulat ang lahat kay Master Yu. Siya ay talagang masyadong mayabang. Si Qin Yue ay mukhang hindi komportable at sinabi, kung mas nakikita ko siyang mayabang, mas lalo akong hindi komportable. Si Alex Dixon ay nagpapahinga na nakataas ang kanyang baba. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabing, dahil hindi ka komportable, umalis na tayo. Abangan ang susunod na kabanata.